Alright, so ito naman mga kababayan yung post nga ni Yormis ko, no? Sa ito nga. Ito nakarang araw. Ngayon na natin bibigyan ng reaksyon, no? So ito yung yung post ni Yormi. Ayan. Sabi nga ng iba, di ba? Tapat at totoo. Tayo dyan. Tapos kung ano nang binato kay Yormi noon, no? Boy benta, na kung ano-ano pa, di ba? Binenta yung ganito, binenta yung ganun. Wala naman ng ano. O, ito yung post. Ayan o, ni Yormi. Ito yung tanong. Nakaya natin konti ha, para makita nyo. Ayan o. Medyo, no. Pero nandun naman ito sa page ni Yormi para kung sakaling gusto nyo, basahin. Ayon sa panayam kay incoming Manila Mayor Isko Moreno na ibinulgar niya na base sa unang ulat na dokumentong kaniyang natanggap na may commercial obligation ang kasalukuyang administrasyon ng Maynila na nagkakahalaga ng 8 to 11 billion na kailangang bayaran ng lungsod. Patay. Aray ko. Saan napunta yan? 8 to 11 billion. Tuloy natin. Ayan, para offer tayo ha. Ayan, no? Ang mga commercial obligation na ito ay kinabibilangan ng office supply, kontrata sa basura. Narinig ko yun naman yung basura. Kontrata sa basura, ayan nga, tapos mga gamot, kuryente, tubig, manpower services at marami pang iba. Dagdag pa ng bagong alkalde, mayroong mga certificate of availability of funds o CAF o nakalaang pondo para dito, ngunit hindi napunta ang pera sa mga dapat bayaran. Atay. Naku po, anong nangyari? 8 to 11 billion. Pero meron pa kang di ba, sinabi si yung konsel nandun sa Tondo. Sabi nag-iwan pa nga daw ng 1.2 billion pambili ng lupa. Saan din napunta? Naku, Mayora, saan ba napupunta? Akala ko ba tapat at totoo? Paki-explain po yan. Mahirap naman po yan kasi karapatan din namin magtanong yan bilang Manileño. At karapatan din namin yan bilang taxpayer ng Maynila. Kung saan po talaga napupunta yung mga pera at pondo ng bayan natin. Diba? Sana yan. Yari tayo dito. O ito, panoorin natin yung video. Ito, meron pa tayong video. The most complaint that I received, ironically, is the zoning department. It's so grave that I cannot even quantify the number. The most complaint about corruption is zoning. Ito pang malungkot, nakakatanggap kami ng reklamo. 30 square meter, magpapagawa ng bahay. Mababalitaan ko na hinihinga ng 300,000 para sa zoning permit. May mga rules kasi sa building code, sa zoning, yung land use. I always try to follow rules. If there is what you call exemption, which meron, yun medyo inabuso yun ng ilang individual. Meron isang insidente, I think 60 square meter, inutang niya sa Pag-ibig 500,000. Hinihingan siya 500,000 din ng city government, ng empleyado. Awang-awa ko, may isa pang matanda nagwala doon sa floor na kung saan may zoning. This is perennial complaint. There must be something to look into. Basta mga nanay, tatay ko, mga negosyante, huwag kayong mag-alala. Kakalusin ko po lahat yung mga nang-api sa inyo sa zoning. Kasi nakakasira yan ang negosyo. The most... Ay, ulit lang. Yun nga ang dami po talagang korupsyon na nangyayari. Lalo-lalo na po sa pag-ano ng lupa. Diba? Ang ina, naalala ko na naman yung geodetic engineer na niloko ko. Nirekomenda pa nung taga dyan din. Wala rin nangyari. Anyway, 20,000 is 20,000.
Tapos kulang-kulang yung binigay sa amin. Hayop na yun. Bakit? Di ba naman ako nagbablog nun eh? Pero ngayon, gumawa sa akin, ay nako. Babanatan ko talaga ng babanatan. Halos araw-araw babanggitin ko yung pangalan niya. Ewan ko kung buhay pa yun. Anyway, abuli ko na lang sa kanya kung nasan man siya. Tagal na din nun. Wala pang COVID nun. Ayun nga, pero balik tayo sa issue. Diba? Ang laki ng kakaharapin nito ni Manila Mayor Isko Moreno. Totoo lang. Ang dami yung, number 1 ho yan. Diba? Korupsyon. Diba? Kasi, nangyayari yan eh. Hindi lang sa bawat diba? Yung sa zoning na sinasabi niya, sa loop. Yung pamamalakad sa ng lupa. Hindi lang doon nangyayari yan. Nangyayari kahit sa basura, sa nangyayari kaya ang dami niyang lilinisin. Hindi lang sa traffic, di ba? Ang dami niyang kailangan ayusin. Totoo ho yan mga kababayan. Tapos, andyan pa yung bumalik yung mga Manny. Si Manny bumalik. hindi si Manny yung Manny Ningil bumalik. Manny Ningil nga. Ay, para kay para kay ganito, kay ganan. Ay, para kay wala pa, mamaya babalik ako pag may benta ka na, Ganon kagarapal yung mga buwaka ng inang mga yan. Yan yung kailangan kalusin na sinasabi ni Yorme, ni Manila Mayor Isko Moreno. Diba? Ang dami mo niya, nagbalikan. Grabe. Sobra. So, ang laki nung nakakaharapin na hindi pa nga natin alam. Baka mamaya pagbalik ni Mayor Isko o ni Yorme, diba? Pagbalik niya, baka mamaya zero yung budget na naman. Kagaya ng pag-upo niya. Aray ko! Yung pag-upo niya, natanggap niya, butata, zero. Talagang so marami yung problema na kailangan ayusin sa Maynila. Hindi lang yung siguro pagpapaganda o yung mga siguro. Na lang yung bonus na lang yun, dagdag na lang din yun, di ba? Or pagka medyo makaluwag-luwag na or medyo maayos na yung flow ng gobyerno natin. Kasi marami po talaga nagbalikan sila. Sobra. Ako nakikita ko, nalalaman ko, naririnig ko. Sobrang dami. Nagbalikan. Kaya ngayon medyo pakitang gilas yung iba eh. Kunwari, linis-linis eh. Kasi baka mapalitan. Masibak sa pwesto pag nalaman yung katarantaduan eh. Although wala naman tayo pinariringgan. Baka lang naman, baka sabi. Anyway, yun nga. Ang laki ko talaga nakakarapin ni Manila Mayor Isko Moreno at ni Vice Mayor Chi Atienza. Sobra, ang laki yun. Mga kababayan. Kasi nandyan yung alam nyo, dito ako nagtaka. Di ba? Ang dami palang magulang. Yung, alam niyo, yung mga magulang na may edad na, hindi marunong magbasa. Sana matutukan yun. Hindi lang yung basa kabuhayan, di ba? Kasi pagbabasa, napaka-importante ho dyan eh. Di ba? Pagsusulat. May mga magulang pa palang ganun. No? So, hindi naaabot ng gobyerno. Sana matutukan. Sayang lang nawala yung learning. Sana matuloy. Di ba kahit na hindi si Amado Bagatsing yung yung nakaupo. Di ba? Na congressman. Sana magkaroon. Ha? Right? So, ito naman isang video. Panoorin natin to. Why is it City of Manila is very important to each and every Filipino? Most Filipinos has a story to tell about Manila. Estudyante, graduate sa Manila, umuwi sa probinsya, nag-abogasya, abogado, doktora, and so. Manila, window of opportunity. That's why Manila is a very diverse city. Kapampangan, Ilocano, Bicolano, so diverse. Laging ang gawain ng Maynila na mamagnify. And we cannot deny that. And we are the host of the seat of power. Now, we need to cooperate, discipline. Ito na lang, Ami. Imagine mo naman, may dadaan na investor, dala-dala ng presidente, magpa-pass by San Miguel. If they see chaos, what will be the impression of foreign investor? How can you ask us to put billions of dollars in your country? You cannot even fix your street. And that is a reflection of the president. Pero sa totoo, most of it, obligasyon namin as well.
So we really need to cooperate. It is for the country, it is for the city, it is for the people, especially my people, our people in the city of Manila. Galing, no? Tama naman sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno, no? Na dapat po talaga nakikita yung ano, lalo-lalo na paano ka ganun yung style niya noon eh, noong nakaraan. Kaya marami siya kahit na, di ba, nagpupunta dito, mga ambassador, iba yung mga negosyante. Yun yung style na ginawa niya, di ba? Inimpress niya ng mga tao na, oh, mag-invest kayo dito. Maganda sa Maynila. Di ba? Hindi lang yung puro Makati BGC, di ba? Pasay, di ba? Kumbaga, marami rin pwedeng mangyari. So, totoo yung sinasabi niya na Maynila is diversion, anong ganyan. Excuse, di ba? So, di ba yung mga taga-probinsya, Visayas, Mindanao, di ba? Kung sa probinsya, ang unang lapag niya, Maynila eh. Pag pupunta yan, Maynila. Mag-abroad yan, pupunta Maynila. Kukuha ng passport yan sa Maynila. Di ba? Mag-a-apply yan papuntang ibang bansa, pupunta yan sa Maynila. Yung unang lapag nila, Maynila kagad eh. Wala namang pier dun sa Quezon City. Sa BGC. Maynila pa din. Kaya nga ang dami ko, may mga kilala rin ako na di ba? Nagpunta dito para mag-aral, di ba? Manila pa din. Alright, so yun lang naman, binigyan natin ito ng reaction tong, yung mga post ni Yorme Isko Moreno, and naway sana'y di ba? Mapagtagumpayan natin ulit bilang Batang Maynila itong mga problema na, di ba? Kailangan magawa ng solusyon. Di ba? Hindi yung pagtuturo kung kani-kanino. Solusyon na kailangan. Yun yung magandang kay Yorme. Di ba? Solusyon. Hindi kailangan reklamo, hindi kailangan ito, kailangan gawan aksyon, di ba? Advance dapat mag-isip. Kagaya ng ginawa niya nung panahon ng COVID. Di ba? Yun yung dapat. Alright? So, yung mga kababayan, maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong followers from TikTok to YouTube and Facebook. Alright.